ang mga dayuhang Espanyol sa bansang Pilipinas, ganito ang pamumuhay ng mga karaniwang Pilipino. Kabilang ang magsasaka, mang-uukit ng kahoy at mga mangangalakal, ay nakaranas ng mas mabigat na pasanin sa gitna ng digmaan. Dahil sa kaguluhan, ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay naapektuhan. Wala nang mga sigurado at matatag na sistema ng pamamahagi ng pagkain at kalakal. Marami sa kanila ang nag-ambag sa revolusyon, ngunit sa kabila ng kanilang sakripisyo, ang kanilang buhay ay patuloy na puno ng paghihirap. Ang mga Pilipino sa panahong ito ay nagtaglay ng matinding pagnanasa para sa kalayaan at isang makatarungang pamahalaan. Ang idea ng isang malayang republika ay isang simbolo ng kanilang pakikibaka at ang kanilang pagnanais na itaguyod ang kanilang mga karapatan bilang isang malayang bansa. Karapatan ng mga mamamayan tulad ng kalayaan ng pagsasalita, kalayaan sa relihiyon, at karapatan sa malaya at makatarungang paglilitis. Gayunpaman, dahil sa digmaan, hindi na ito naipatupad ng buo. Ang buhay ng mga Pilipino noong 1899 ay puno ng hirap at sakripisyo. Dahil sa digmaan laban sa mga Espanyol, ang maraming komunidad ay nagdusa sa mga labanan, mga dislokasyon at kakulangan sa pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Laban! Para sa kalayaan! Laban! Maraming mga tao ang tumakas mula sa mga lugar na apektado ng digmaan. Ang mga kababaihan, bata at matatanda ay kabilang sa mga apektado ng karahasan at pagkasira ng komunidad. Sa darating na halalan, ako po ay buong kababaang loob na humihiling ng inyong suporta upang ipagpatuloy natin ang ating nasimulan. Ang layunin ko ay hindi para sa sarili, kundi para sa mas mataas na hadhikain, ang pagkakaroon ng isang malaya, masagana at nagkakaisang bayan. Kung ako'y inyong pagkakalooban ng pagkakataong maging inyong Pangulo, nangangako ako na ipagpapatuloy ko ang laban na sinimulan natin. Ang ating pamahalaan ay magiging para sa kapakanan ng lahat, hindi lamang ng iilan. Sisiguraduhin kong magiging matatag ang pundasyon ng ating republika at ang bawat Pilipino ay mararamdaman ang tunay na diwa ng kalayaan. Mga minamahal kong kababayan, sa pagkakataong ito, nais kong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta at naninindigan para sa ating mahal na inang bayan. Ang ating laban para sa kalayaan ay hindi madali, ngunit sa tulong ng inyong tiwala, pagkakaisa at sakripisyo, patuloy nating napapatunayan na ang Pilipino ay handang tumindig para sa kanyang karapatan. Tierra dorada, hija del sol de oriente, su fuego ardiente en ti latiendo está. Tierra de amores, del heroísmo cuna, los invasores no te olearán jamás. En tu azul cielo, en tus auras, en tus montes y en tu mar, esplende y late el poema de tu amada libertad. Tu pabellón que en las tines la victoria iluminó, no verán nunca apagados sus estrellas ni su sol. Tierra de dichas, de sol y amores, en tu regazo dulces vivir. Es una gloria para tus hijos cuando te ofenden por ti morir. Preamble.
We, the representatives of the Filipino people, lawfully convene in order to establish justice, provide for common defense, promote the general welfare, and ensure the benefits of liberty, imploring the aid of the sovereign legislator of the universe for the attainment of these ends, have voted, decreed, and sanctioned the following. Sa kami lalakad. Lang, maraming salamat. Na matitigil ang ating war sa ating bansa. Yun lang, pangako lang yun. Pwede.